Pati ang taong bayan ay tinuturing daw na boss ni Pangulong Noynoy Aquino tumutok sa kanyang talumpati kaugnay sa kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program o DAP. Ano kaya ang say nila? At maging ng ating mga ka-hashtag 24 oras. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Cesar Apolinario. Sar! Naku Mel, kahit daw napakahirap intindihin nitong DAP, ay marami pa rin ang tumuto kahit nga nakaka-stress daw ang intindihin ito. At kung para saan nga ito at kung ano itong DAP na ito. Naku, marami naman daw natutunan ng ating mga ka-hashtag sa impormasyon tungkol sa pera ng taong bayan. Basta usaping pera, di raw pwedeng pahuli ang mga Pinoy. Kaya tutok ang mga tricycle driver sa talumpati ng Pangulo. Dahil sa usaping DAP, may pakinabang daw sila. Pinapaniwalag niya lang yung tungkol sa DAP. Yan bang, kung ang paghihirap ng tao, gusto niyang tapusin ka agad. Hindi ko natinig eh. Hindi, ba't di mo pinakinggan? Namamasada kasi. Inunan nyo yung pagkakakitaan. Oo. Tungkol din sa Kapanambayan yun Kapanambayan. Lahat naman yan, kurakot eh. Hindi naman po kurap si Pinoy. Tingin mo hindi kurap? Hindi po kurap. Kung baga, mga galamenga, mga tao sa gobyerno, gusto niya ituwid. Pati taxi driver, time out din muna sa pakikinig ng nakaka-relax na musika sa radyo. Kung maalala po ninyo, nang umupo tayo... Heto at seryosong nakikinig sa speech ng Pangulong Noynoy Aquino. Kaya automatic naman, wala ka naman naramdaman. Kita mo naman, sabi nila mga classroom na yan, lahat na tuwing pasukan, puro reklamo yung mga mababalitaan mo naman din. Sa barbershop na biruan na ang madalas na kwentong barbero o usaping chismis. Hindi lang ang pagpapapogi ng kanilang parokyano ang tinutukan, kundi ang totoong kwento at report ng anilay leader na itinuturing daw silang boss. Ano naman kaya ang masasabi nila sa inireport ng Pangulo? Wala naman tama. Wala tama sa sinasabi. Wala naman sa salita niya. Ibig sabihin, puro pangako, ganun. Puro pangako lang. Wala naman nangyayari, di ba? So hindi ba kayo believe kay Pangulo? Hindi ako believe kay Pangulo na. Kahit nakayelo kayo? Kahit nakayelo ako. Yun na yung damit ko eh. Humingi na lang tayo ng tulong sa Diyos para mawala lahat to. Kung tutuusin, marami naman din siyang sa Pilipinas eh. Oo. So kung gugupitan mo siya, ano sabihin mo? Wala kang babaguhin dahil pogi na, gano'n? Oo, pogi na siya. Pogi na si Pinoy. Yes, marami naman siyang naiambag na magandang sa Pinas eh. Ang mga pulis na nakausap namin, tila deadma sa report ng kanilang boss. Hindi po, busy po ako eh. Naka-duty pa po kasi kami sir, kaya hindi po namin na... Pero naramdaman nyo ba yung tulong ng gobyerno sa mga kapulisan natin? Oo naman po. Meron. Singbenta naman ng pansaing na bigas ang speech ng Pangulo sa mga tindero at kanyang parokyano. Dahil gaya ng bigas, importante raw na walang masayang sa pondo ng DAP para mapakinabangan ng lahat. Parang wala po kaming napapakinabangan sa DAP na binibigay na. Nung nagiging presidente siya, sa napapansin ko, nung nakaraang presidente, mas marami ang naibubulgar ngayon. Mel, alam mo, naramdaman man o hindi ang pakinabang natin sa DAP o hatiman ang paniniwala ng taong bayan sa isyu ng DAP, iisa ang tiyak. Lahat tayo ay nakatutok, lalo na ang pinag-uusapan ay tungkol sa kumakalam na sikmura. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.